Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langgam maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikakawhaan og 8 nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Oktubre 17, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon ang simbahan naghandom nagasaulog sa kapistahan San Ignacio sa Antioquia, obispo og martir no sa atong simbahan. Si San Ignacio sa Antioquia mga igsuon nahimong obispo sa Antioquia. Human gyud nga gisunod niya pagka obispo si San Pedro dayon si San Evodios pa no nga namatay mga 67 AD nisunod dayon ni San Ignacio sa Antioquia mga igsuon og ang record would suggest nga siya nahimo gyud nga immediate nga successor ni Peter to the kanang pagkahimong obispo sa Antioquia no. Si San Ignacio mga igsuon gituuhan nga bato sa tradisyon sa atong simbahan gituuhan nga apil no ni atong mga bata nga gipaduol bitaw sa iyang gipaduol niya no hiduol sila pero gididan sa mga tinun-an pero giingnan niya sila paria kanako ang mga bata matud pa gituuhan nga kini si San Ignacio de Loyola Ignacio de Antioquia usa ni atong mga bata nga gisabak ni Jesus no og ni panalanginan sila. Si San Ignacio sa Antioquia mga igsuon apil sa pundok sa Church Fathers. Sila ang earliest group with authority diha sa simbahan. O iyahang base ang iyang otoridad isip Church Father sa iyahang pagkahimong obispo sa simbahan. No? Diin iyang gipuy-an ang kinabuhi nga nagsunod og nagsubay gayod sa atong Ginoong Hesukristo og kawas nga siya apil ni atong mga bata nga sabak og gipanalanginan sa atong Ginoong Hesus si San Ignacio sa Antioquia mga igsuon tinun-an sad sa atong pinalanggang apostol San Juan mga igsuon apil siya. Si San Ignacio sa Antioquia na matay no sa panahon sa persecution ni Trajan no. Matud pa sa iyang pagpanaw paingon sa Roma nisulat siya og mga sulat no sa pipila ka mga nagkalaiyang mga simbahan no sa iyahang panaw no diin iyahang gisangyaw nga tunila ang importante kaayo nga paagi sa pagkinabuhi nga Kristiyano ni adtong panahona. Sa misa karong adlaw ang antipuna sa communion no which is atuan na siyang basahon alternative kung pananglit walay awit no sa komunyon siya ang nagkuha di sa ito sa iyahan nato nagikuha no gikuha sa usa sa iyahang letter no ngadto sa simbahan. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Yadtong panahona nahuman na si Jesus og sulti. May usa ka Pariseyo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang mga Pariseyo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseyo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa o plato. Apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan, mga buang. Dili ba ang Dios nga mao'y nagbuhat sa gawas nga bahin, mauusab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus, ug mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Diha toy ni viral no a few years ago mahitungod nining usa ka babayi sa New Delhi, India nga mikiha sa usa ka lalaki nga gikan pud sa laing probinsya
nga iyang gikaabot pinagi sa blind date. Anong gikiha niya? Yun ani ang nahitabo, no? Sulod sa daghan na kayo nga mga adlaw, nagsige na sila og chat-chat, no, ini maong lalaki. Sige na sila og kining exchange og kanang communication diya sa social media hangtod nga nagkahigugmaay sila, no? They fell in love, no? Diya sa ilahang communication. So mo ni nga kay lagi sila lahi man nga probinsya ang lalaki, nagkadesisyon sila nga magkita. Ug tuod man on their first face-to-face meeting, ang babae na grabe kung kayo ka-disoriented o disappointed, no? Nagmahay siya kayo. Tungod kay ang lalaki nga iyahang hibalag sa social media, pagkakita na nila for the first time, layo ra gyud kaayo ang itsura, no, sa lalaki. Sa iyahang nakita og nailhan sa social media. His looks, iyahang height, his complexion, mo tasawot ang pamanit, no? Pamanit. Where layo ra gyud kaayo, no, kung ikumparar nimo sa kung unsay gi-expect niya nga iyahang nakita sa social media, no? Of course, tingali gigamit adto mga picture nga dili mao lahi nga picture. So ang iyang gibuhat, gikiha niya ang lalaki for international fraud and culpable deceit, no, ang kaso. So ang korte ni pabor ra bagyod sa babaye og gisugo nga ang lalaki mo'y sugo sa korte nga mobayad og gyud og kwarta ngadto sa babaye nya dugang pa niana gipalatos, no, gipabunalan mo ni usa sa mga kanang bugti, no, sa sala, no, dito sa India. Gipabunalan siya og pipila ka mga lashes, no, in addition to sa iyahang pagdula-dula, no, sa pagbati sa babae. Well, there is no need, I mean, dili tingali tanan, pero there is a need within us, no, nga gusto kita kaayong namo need ba nga mo projekta og attractive persona. Babantayan nato ni dihang karon uso naman kani Facebook, unsa pa ni mga platform sa social media, di ba? Kasagaran nga tong i-post diha sa Facebook kadto man gyud pinaka maayo nga picture, no, katong mamili gyud ta og profile picture nga pinaka the best gyud natong i-post gani karong panahon na uso kay ning photolab, no, unang kalahi-lahi atong naong, no, kalahi-lahi atong kanang atong naong maong naunga pero ang lawas usahay di na mao, no, pero mo itong kanahang gamito, no, nga picture tungod kay appealing sa ato ang panlantaw nya murag makadani pod, no, sa uban nga mananaw sa ato ang picture. And di ba kung mag-post sa social media kadto yung mga expensive kaayo nga vacations og uban pang mga sana expenditures nato, mga trips nga lagyo kaayo mo itong i-post. Og iba ang ato ang i-post sa Facebook sa garan sa social media kana mang mga picture nato kauban ang mga inila og mga banggiitan nga mga personalities diha sa ato ang katilingban, no, di ba? Ang tuyo tungod kay ganahan ta nga mo project og persona nga attractive kaayo. Kini nga kinaiya mga igsuon, karaan kaayo na ni nga kinaiya. Even in the Bible, makita nato kining mao nga batasan. Diya sa ebanghelyo karong adlaw mga igsuon, gikastigo pag-ayo ni Jesus kining Pariseyo nga ni imbitar niya og kaon. Dili lang tong Pariseyo ha, kundi kagiyang mga kauban pod nga mga Pariseyo. Ngano man, gikastigo sila ni Jesus tungod sa ilang hipokrito kaayo nga desire for cleanliness and religious purity. Tinuod nga istrikto sila litra por litra nga nagsunod sa balaod sa pagpanglinis, no, pagpanghinlo sa lawas. Pero they were so obsessed with preserving the ritual uniqueness of their kanang sana ilahang mga party from the rest of the dirty humanity. Kanang murag gusto gyud sila ba nga makita nga hinlo kaayo. Mo ni nga ipasundayag nila ang ilahang external cleanliness, no, ang ilahang pagpaningkamot aning external cleanliness
despite sa klaro kayo nga moral decay within them, no? Sulod nila. Mo ni naa makita sa verse 39. They clean the outside of the cup and dish, but inside, matod pa ni Jesus, you are full of greed and wickedness. Naghihinluan ninyo ang gawas, pero ang sulod, hugaw kaayo. Mo ni ato nabasa karon nga bahin sa Ebanghelyo mga igsoon. Ngano ba nga si Jesus ni saway man ni mga Pariseyo? Well, dili aron pakaulawan niya ang mga Pariseyo. Dili aron ibutang niya sa spotlight nga mga dautan ang mga dautan gyud kay ning mga Pariseyo. But I think this is a positive criticism on the part of the Pharisees. This is something that pains them, pasakitan ni Jesus ang mga Pariseyo aron mukat-on sila. Kaya sometimes, muna sa mga napamalandungan ako, change will come to you when you feel pain. Mausab ka tungod sa sakit, sa pain. Yung usahay, nindot kaayo kung ang imong change for the better you. No? So balik ko na ako, ngano ba nga, isaway man ni Jesus ang mga Pariseyo, daw gikastigo niya pinagi sa pulong kini mga Pariseyo karon. All because Jesus gusto niya nga ipabati nining mga Pariseyo ang iyang desire for them to be saved as well. Gusto ni Jesus nga mabati nila nga pinangga sad sila sa Ginoo. Kung nabitaw kay pinangga niya, gahi kay ulo ng imong pinangga, buluyagon, dili mo tuog bisag unsa og badlong, pasakitan man nimo sahay, no? Mga ginikanan bitaw sa unang panahon, bunala nila ilang mga anak, gitawag man na siya og kining paradox of love, no, tungod kay sayop ang iyang gibuhat, ya di ka gusto nga kanang sayop ang iyang gibuhat, mahimo niyang habit hangtod nga madako siya, nga posibleng magdala niya sa kaalautan mo nang karon badlongon siya, niya ang pagbadlong usahay pagdisiplina pinanglang paagian og gamayng sakit. I believe this is what Jesus did today in the gospel for the Pharisees. He want them to be saved as well. Gusto niya kining mga Pariseyo usab maluwas. Yun sa maniya, gipahinumduman niya sila that He came not for our persona, but for our person. He came to save our person, not our persona. Before God, ang ato ang persona is non grata. Kadungog na mo ang term nga, persona non grata. Atubangan sa Ginoo mga igsoon, ang atong persona, wala na ibili sa Ginoo. Ang bililhon, atubangan sa Ginoo, ang atong pagkatawo. God cannot save and will not save us unless we expose to Him that part of us nga nakinahanglan pag-ayo sa iyang grasya sa kaluoy o pasaylo. Before Jesus, we do not need to wear mask or unsa pa na nga magtabon sa ato ang tinuod nga pagkatao aron mahimutang attractive sa iyang pananaw. Sama sa atong pagpaningkamot nga mahimong attractive sa ubang mga tao. Atubangan ni Jesus, wala na ta magkinahanglan nga magtago-tago pa sa atong tinuod nga pagkatao. Kay mao kanay gikinahanglan niyang tan-awon alang sa atong kaluwasan. Before Jesus, we can be naked with all our faults, no? Kinahanglan okay ra kaayo nang maghubo ta uban sa atong daghang mga kakulangon og sala. Well, this is a figure of speech, no? Naked in front of God, taking away all of our mask, atong mga pagpakaaron ingnon, aron makita og maklaro gayud niya ang atong daghang mga kakulangon. And timan when we open ourselves to Him, who is true healing and redemption, suluban ta niya sa grasya, sa kaluoy o pasaylo. Akong balikon, when we open ourselves to God with all our faults, with all the many mistakes nga nag-surround o nagpahimo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga mahugaw, kupuan ta niya sa iyang grasya o kaluoy, sa iyang pasaylo o kaluwasan. Kaya gyud og kalimot ana mga igsoon.
Mga igsoon dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod pag sa kanunay nagsuporta pag-ayo nining atong programa kaninyong tanan daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat no sa inyong walay puas nga pagpadayag no sa inyong pagsuporta nining programa sa inyong pagpaminaw kada adlaw nining maong programa uban namong duha ni Archbishop Martin humuwad atong arsobispo. Salamat kaayo ninyo. Akong pasalamat sa mga nagtan-aw nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay no sa mga suki kay natong tigpaminaw adlaw-adlaw no labi na gyud diha sa asa tadapitan duol sa Uzamis no duol kaayo sa itong radio station o sa ato ang television network no channel. Salamat kay ninyo kang Sir Alan Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dadong Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben og na Rafael Estosi and family, kang Paridarel og Tirixen Estosi and family, kang Kuya Archie, kang Angel Banjala, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady Kuya Aldrin Perez and family. Salamat kay ninyo no. Nganha kang Pari Bibing Mendez and family, kang Kuya Bogsi Suler and family, kang Nanay Angie Sapero and family, sa pamilya ko, good morning. Sa pamilya ni Rodel og Emma Alamilio, kang Dioscoro Nanay Ju Idol and family, kang Pari Andres og Ati Linlin Baran and family, kang Pari Dudong Tumataw and family, kang Pari Ramil Uringot and family, kang Nanay Sario Takan sa Takan de Los Santos ug Medes Caruso family, good morning. Kang Nanay Gloria, Nanay Lourdes, good morning ninyo diha. Kang Pari Undo Arivalo and family, kang Kapitan Daniel Asok and family, kang Ma'am Ima Filipino and family, kang Ma'am Marie Sukson Gambuwa and family, kang Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, sa pamilya Lahay-Lahay, Auman, Hermoso, Lagat family, good morning no. Ako po dahil nga condolences no sa akong mga amigo diha no. Sa pamilya ni Ma'am Josie Lahay-Lahay, sa kamatayon sa ilang apo no. Ako mga pag-ampo ug pasubo sa pamilya. Sa pamilya ni Ma'am Marceline Primasio, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Primitivo Elena Lausa and family. Sila mga anak, kang Rochelle, kang Christian, kang Mary Hazel Lausa, kang Jubilee Lausa, good morning no, salamat kaayo. Sa kang Ma'am Emma Tuba and family, salamat. Kang Kuya Richard Bation and family, kang Ma'am Hazel Bahian and family. Sa pamilya Laranjo, labinagid kang Arvin Laranjo no, kang sa pamilya Villan, Yunson Macabio, Amparado, good morning, salamat kay ninyo. Kang Nanay Rosie Maghano and family, kang Alfaro Cañete and family, salamat kay kang Sir Imo Nilson Limpahan and family, kang Pari Julmar Sige and family, salamat no. Kang sa pamilya Alforque no, good morning. Kang Kuya Sani Ati Marites Waminal and family, kang Sir Sani ug Ma'am Baby Neri and family, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Ma'am Evelyn Di Gracia, Ma'am Evelyn Parides, salamat kay ninyo no. Kang Nanay Grace and Pang-an and family, salamat. Kang Kuya Luloy Lumakad and family Gango, kang Tatay Boy ug Nanay Konusing no, good morning. Kang Jose Igay Jr. and family, kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka and family, salamat kaayo. Diha sa mga nagtanaw nato sa atuang social media platforms no, salamat kaayo. Kang Mami Lizel ug Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio ug Ati Allen Go and family, kang Ati Cheche Yap and family, kang Sir Ryan ug Ati Anging Oliveros and family, salamat kaayo no. Sa pamilya Alumbro, Duhay Lungsod, sa pamilya Ikaw, Estroliada, salamat kaayo. Sa pamilya Abing, Sumalpong, good morning. Sa pamilya Yamuta, Dominguez, salamat kaayo ninyo. Ako po nga greetings, kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifeg Julian Ladion, no? Kang Nanay Waning, no? Diya sa Clarin, abot ra gid mig kausa, diya skuta, no? First time na ko na silang, kanunay na ko na silang gi-greet, pero kato pag itong higayon na nagkita po mi dito sa kuta, no? May buntag ninyo mga taga Clarin, no? Kang Don Miguel Nunez, salamat kaayo. Kang Ma'am Delma ug Adela Bacod, kang Ma'am Helen, akompanyado Ma'am Evelyn Di Gracia, salamat kaayo. Sa mga nagsunod nato diha sa social media labi na karong adlaw no, diha sa ato ang forecast nining maong pamalandong, katong mga nagtan-aw nato sa Facebook, daghan ug daghan kayong salamat ninyo. Sa mga taga Panaon, sa pamilya Kos no, salamat kaayo. Kung sa tanan nga maabot nining atong pamalandong diha sa atong mga social media platforms, daghan ug daghan kayong salamat ninyo. Sa tanan nga mga nagsaulog sa kapiyastahan ni San Ignacio sa Antioquia karong adlaw, mga igsuon kanayong tanan, happy fiesta. Kupad nga greetings sa mga naa karon sa
ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, kay sikay, ngandam alang sa adlaw, karong adlaw, kaniyong tanan maing adlaw may buntag. So mga drivers, mga sikat drivers, itong mga nagmanayaw sa pampubliko nga mga vehicles, may buntag ninyong tanan, no? Sa mga nagtanaw nato, naminaw nato diha sa atong mga merkado, no? Sa mga vendors nato diha, atong mga naa sa malls, good morning ninyo tanan. Sa mga nagsunod ining programa diha sa mga establishments, no? Sa mga offices, kaniyong tanan maayong adlaw. Naot ko nga akong pag-ampo po no kining adlaw, mahimong adlaw nga magdala og grasya kanimo o sa imong pamilya. Maigsoon din na lang kukuto bayog kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin isa sa pa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, o timpo sa ting bunga muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay igsuon.